So yung pang negosyo idea naman po natin ngayon ay gumawa po tayo ng chicken skin. Bukod sa recipe kung paano po natin siya gagawin, syempre hindi po mawawala yung pinaka-concept po natin dito. Step by step po natin itong gagawin, kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. Tingnan nyo naman po mga katipid tips. Oh. Ang ganda. At saka ang lutong po nito. Talagyan na yan ng suka ha, pero malutong pa rin. Paano po ito gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So ito po yung ating chicken skin. Bali ito po ay hinugasan ko na. And then, pinutol-putol na lamang po natin yan sa nais pong laki ng ating pong chicken skin. Madaling araw po talaga ito binibili dito sa lugar po namin. Kasi kapag inabot ka ng alas 6, alas 7, naku, wala na pong mabibili na chicken skin. Kumbaga, suki-suki na. Kaya kami nito, nakailang balik kami sa palengke kasi hindi namin matagpuan. Laging sold out. Tapos, ang ginawa na lang namin is nagpatera kami kasi hindi po talaga kami umabot sa oras. Buhugasan nyo lamang po itong mabuti ha. Yung mga dumi, balahibo, so tanggalin nyo na lamang po yun para naman po hindi pangit tingnan. So, ang susunod na po natin gagawin, so maglalagay na po tayo ng pampalasa dito. So, kahit anong type natin, pwede po natin ilagay kung anong gustong pampalasa. Dito, gagamit ako ng isang buo ng bawang. Chop-chop nyo lamang po ng mabuti para mas lumasa ng ayos. Pwede rin naman po ang powdered garlic, iodized salt, magic sarap. Pwede nyong ipalit dito, pwede rin ang chicken powder. Paprika, ito naman po optional. Yung paminta, yung dami ng paminta, nakadepende po sa atin. At dito, gagamit syempre tayo ng kalamansi, pantanggal balansa ng ating pong chicken. Tapos, always, isinasama ko po yung bala para mas manuot yung lasa. Tapos yung buto, syempre huwag nyo pong isama. At yung last ingredients natin, maglalagay tayo dito ng cornstarch para mas maging crispy ito pong ating chicken skin. So ngayon, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti. Kapag na-mix nyo na po ito ng ayos, ito pwede po nating i-marinate ng at least 30 minutes. So hindi, kahit isang oras, 2 hours para mas malasa po itong ating chicken. So ako ang gagawin ko, at least 30 minutes, i-marinate ko po muna ito. Habang nire-ready ko yung breading na gagamitin po natin. At habang nagpapainit din po tayo ng mantika. Dahil na marinate na yan po natin, ngayon, gagamit po tayo ng isang Tupperware para mas madali nating maialog po yung breading mix na gagawain po natin. Gagamit tayo ng harina. Ito po yung 3rd class cornstarch. Habang ginagawa na din po natin ito, nagpapainit na din po tayo ng ating oil. Sa pampalasa, so gagamit tayo ng magic sarap, paminta, iodized salt. Tapos dito, para mas crispy pa, mas maganda yung ating coating ng ating pong chicken skin, gagamit po tayo dito ng baking soda. Gagamit din tayo dito ng garlic powder. Ito yung magpapabango kapag piniprito na po natin yung ating chicken skin. So ngayon, aalugin po natin ito ng mabuti. Pag naalog na po natin ng mabuti, ngayon ilagay na po natin yung ating pong chicken skin. So, ilagay na natin dito. Then, alugin po ulit natin. I-press-press lang natin yung ating flour at yung ating pong chicken para mas dumikit. Pag na-press-press na po natin yung ganyan, pagkatapos, ipapagpag nyo lamang po yan ha, bago po natin ilagay doon sa atin pong kawali. So ito po, pwede nyo isa-isahin yung paglalagay para mas maganda, mas malapad. At syempre, kapag talagang negosyohan na yan, yung madami nang nabili, syempre kailangan makarami tayo ng luto. Pwedeng gumamit tayo ng strainer, aalugin nyo lang and then lagay. Katulad po nito. Hanggat parang hindi siya malutong, huwag nyo po siyang babaligtarin para hindi po himiwalay yung breading po natin dun sa ating pong chicken. So, eto na yon yung ating pong street food na balat. Napakalutong nito mga kakatipid tips. And then, gumawa din po tayo dito ng suka. Mix lamang naman po yung pinakang sukang sausawan po natin. So, yung ingredients na inilagay ko po dito, makikita nyo po sa description box. So, kapag hindi pa siya nakababad sa suka, sobrang lutong. Kapag kumakain tayo ng chicken balat, talagang masarap dito yung madaming suka, 'di ba? Yung talagang lumalangoy yung ating chicken skin. Ngayon, tikman natin.
So yung ginawa natin suka, bagay na bagay sa timpla ng ating pong crispy chicken. Saktong-sakto yung pinakang linamnam nitong ating chicken balat. So halimbawa, kung nagke-crave kayo sa balat, kung type nyo na kayo yung gumawa, so sundan nyo lamang po yung pinakang recipe po natin, procedure, at magagawa nyo din po ito. Ang sarap ng lasa mga katipid tips. Ito yung tipo na ang sarap-sarap iulam sa bahaw. Super crispy ng balat, overall, ang sarap. Ito, pwede natin itinda na street food. Pwede rin natin itinda ng pre-order. Pwede natin ipa-order sa mga subdivision na tinitirhan po natin. So kahit nasa bahay, pwede po natin itong negosyohin. So ngayon, sa magtatanong at tipid tips, magkano po yung pinakampuhunan po ninyo at magkano po ang posibleng bentahan. So ngayon, mag-costing na po tayo. Yung costing pa rin po natin ha, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po yun ang lugar. Tapos yearly, buwan is nag-iiba po talaga ang presyo. Dito, idea, estimate kung magkano po yung magiging puhunan, posible po natin bentahan at posible po natin tubuin. So umpisahan po natin ay dun sa pag-marinate po ng ating balat. So yung 1 kilo ng balat dito po sa lugar namin, 140 pesos. Ngayon, sa pampalasa po natin, pagsama-samahin na po para hindi lamang po ganun kahaba kasi tigkakaunti lamang naman po yung inilagay po natin. Sabihin na po natin na 12 pesos at naglagay din po tayo dyan ng kalamansi, 5 pesos. Kaya ang total po lahat ay 157. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung breading mix natin, yung pinang-coat po natin. So sa flour po natin, 12 pesos. Cornstarch, 6 pesos. Sa pampalasa po ulit, pag samasamahin na kasi tigkakaunti lamang naman po, so sabihin na lamang po natin 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 38 pesos. So ngayon, pagpa-plus-plusin na po natin. Yung breading mix, i-plus po natin doon sa pinaka-marinating po natin. At magpa-plus din po tayo doon ng oil kapag piprituhin na. Sabihin na po natin na 50 pesos. Medyo matakaw-takaw tayo dito sa oil kasi mabilis umitim yung oil gawa po ng ating flour kapag nasusunog. And then, sa pinaka-packaging na gagamitin po natin, sabihin na lamang po natin na 10 pesos base po dito sa ginamit ko. At syempre, yung gas po natin at yung pinakang labor. So sabihin na lamang po natin na 60 pesos kasi 1 kilo pa lang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya ang total po lahat ay 315 pesos. Ngayon, yung pinakang costing po natin dito, kahit hindi po natin yan mataka lahat para may idea po tayo kung ilan po ang kakalabasan. So timbangin po natin pagkaluto. So nung tinimbang ko po ito pagkaluto, ang kinalabasan po ay 800 grams dun sa 1 kilo na ginawa po natin. Ngayon, bawat lalagyan, naglagay po ako dito ng 30 grams. So, yung 800, i-divide po natin sa 30 grams at ang kakalabasan po nun, 26 na order yung makukuha po natin dito. Yung puhunan na 315, i-divide po natin sa 26 at ang kakalabasan po nun, 12.11 po yung pinakang puhunan po natin dito. So, with packaging na din po yun. Ngayon, kailangan po natin ng suka. So, itong suka, para hindi lamang din po ganun kahaba, yung pinakang video po natin, estimate dito po sa dami ng ginawa po natin, 30 pesos po yung pinakang puhunan. Kasama na din po doon kung maglalagay tayo ng pipinong maliit at saka po sili. Ngayon, para may idea lamang po tayo, kasi itong ginawa po natin, kasyang-kasya po yun dito sa naluto po natin. So, yung 26 na order, i-divide po natin doon. At ang kakalabasan po nun, 1.15 po yung pinakang puhunan kapag magsasama po tayo dito kada isang order. Ngayon, i-plus po natin sa pinakang puhunan po sa isang cup. At ang kakalabasan po nun, 13.26 po yung puhunan kada isang cup with suka na po yon. So, estimate po natin yon. Ito po, pwede nating ibenta ng 20 pesos. So, halimbawa naman, at titipid tips, sa lugar po namin, medyo mahirap na yung 20 pesos. So, pwede pa rin po natin itong ibenta ng 10 pesos. Bibili po tayo ng mas maliit na cup at hahatiin po natin yung inilagay po natin. Okay? So, dahil ganitong kalaki yung ginawa ko, tutuusin ko sa 20. At kapag i-minus po natin yung pinakang puhunan, so posible po tayong tumubo ng 6.74 po kada isang cup. At kapag itimes po natin yon sa 26 na nagawa po natin, so estimate tutubo po tayo ng 174 pesos po sa 1 kilo na ginawa po natin na chicken skin. So dito sa pagbi-business po ng street food or nitong prito-prito na ginawa po natin, talagang kakailanganin natin dito ng sipag at saka tiyaga. Kasi dito sa
pagtitinda po nito, kailangan po talaga na maaga yung pamamalengke po natin. Kasi dito po sa lugar po namin, kapag hindi ka suki, hindi ka mapapagbilhan. Kasi kumbaga, suki-suki na po yon. And then kapag napatanghali ka pa, as in, wala kang mabibiling balat at saka froben. Kapag sinamahan pa po natin to ng mga froben, nakasamahan po nito, so hindi lamang po yon ang posible po nating tubuin. Okay? Tapos samahan pa natin yan ng consistent, hindi naman po posible na mas lumaki pa po yung posible po nating tubuin dito sa chicken skin. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!